programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, so mapagpalang umaga sa ating lahat. Pasensya na kayo at nag-aayos po kami dito. Gawa ng this coming November 24 ay may Pacquiao Rios. At yan po ay pay-per-view sa ating Royal Cable TV6 at sa Channel 80 para sa mga Digibox. Sige po at samahan niyo po kami dito sa atin sa Laguna TV6 dahil this coming Sunday ay ipapalabas po natin yung pay-per-view ng laban. Pero nauna na kami nagsuntukan sa Macau. Nagsuntukan na doon yung si Freddy Rhodes at saka yung coach ni yung conditional trainer ni Rios. Nauna na. Nagpustahan din daw Boyet Nagpustahan din. Kaya okay. At ngayong umagang to ay nakakatuwa sapagkat although mainit ang panahon, kanina pong umaga ay galing po ako sa bayan ng Bae at Los Baños at kung saan yung po mga tulong ng ating mga kababayan na ipinadaan sa Philippine Red Cross ay tinanggap po natin at pinangunahan po yan ng aming Assistant Administrator Frank Soromero. Doon po kami kanina umaga at bago po ako nagpunta dito humabol lang ako kaya medyo nagmamadali ako ngayong umagang to dahil nga po sa malilate ako. Pero salamat po doon po sa mga taga Los Baños at sa may Bae na nagpadala po ng suporta para doon sa mga kababayan natin na biktima ng kalamidad. Nakakatuwa sapagkat nakakatabaho ng puso dahil 32 bansa na po. 32 bansa na ang dumating dito sa ating bansa para tulungan yung ating mga kababayan doon sa Bisaya. At kahapon yung pong grupo po ng Israel ay naandyan po. Ngayong umaga ngayong maghapon na ito, darating pong isang barko galing sa China na may 300 bed capacity para sa medical team. At may mga kasama pong doktor, mga nurse, kompleto po. Nakakatuwa. Maraming salamat dun po sa 32 bansa na tumutugon at tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan dyan po sa Visayas region. At syempre, tayo pong mga Pilipino ay proud na proud para dito sa atin din mga kababayan na volunteers natin sa Philippine Red Cross, sa Philippine Army, sa lahat po, sa Marines, sa PNP, sa mga non-government organizations, sa mga istasyon ng radyo at TV. Sumasaludo po kami sapagkat tumutulong po sila na maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan na nararamdaman doon sa Mindanao at saka sa Kabisayaan. At ayan po yung mga nakikita natin, yung mga taong nag-donate po sa Philippine Red Cross. At maraming salamat sa kanila sapagkat sila yung naging kabahagi po nitong mga programang ito na malaki. Sabi nga yung mga maliliit na bagay, yung mga school na nagpapadala sa amin ng relief, ay may mga bata na hindi po nagmerienda, yung kanilang pagkain at tinapay ay dinonate po nila dun sa mga biktima po nitong ating nagdaang kalamidad. Ganon din dito sa ating mga kumpanya na nagsasabi po sa akin kahapon po, kausap po si Jenny Arellano at sabi po niya, Chris, hindi kami magdadaos ng Christmas party at magbibigay na lang kami ng tulong pinansyal sa Philippine Red Cross. Maraming salamat. Particular sa Philippine Red Cross Laguna Chapter, kami po ay dire-diretso pong tumatanggap ng tulong pa rin at ang istasyon po ng Laguna TV6 ay isa po sa kabahagi nitong ating programa na pantulong sa ating mga kababayan dito po sa ating mga kababayan na nasalanta dito po sa Kabisayaan. At kahapon din po ay umatin po ang inyong lingkod
dyan po sa City Hall ng lungsod ng Calamba. Mamaya nga pala, kapiling natin ng presidente ng Alay Lakad, ng ating kababayan sa Calamba, si Ginoong Ezekiel June Aguilar. Ayan po, meron po kaming Alay Lakad this coming November 30, 2013. Taon-taon po sinusuportahan po natin to at full coverage po ito this coming November 30 kung ano po yung mga magiging kaganapan dyan po sa lungsod ng Calamba, particular dito sa Alay Lakad Foundation na sumusuporta. Mamaya nandito po sa ating studio, makakapiling natin, tatanungin natin ano ba ang purpose ng Alay Lakad sa Calamba City, ano ba, sino ba mga tinutulungan natin, di ba? Pero bago mag-Alay Lakad, meron tayong November 27 na bloodletting dito po sa atin sa TV6 in coordination with Laguna Dental Association sa pangungunan nila Dr. Roy Apurong. Maraming salamat kila Dr. Roy Apurong sa pag-suporta sa Philippine Red Cross. At ito naman, dugo naman. Huwag mo natin kakalimutan na ang pangunahing pangangailangan na sinasabi natin na talagang dapat pagtuunan din ng pansin pag sinasabing Philippine Red Cross ay dugo. Okay, maraming salamat. Ayan, sa mga bumabati sa atin, Philippine Dental Association Laguna Chapter, Give Blood and Save Lives. Maraming salamat. A bloodletting project. Gaganapin po yan dito sa Wednesday sa November 27. Dito po mismo. Pwede po walk-in ha. Pwede po yung mga kababayan natin na gusto mag-donate ng dugo. Pwede po sila pumunta dito at sila po susuriin. Dapat po hindi po nakainom. Dapat po ay hindi low blood. Dapat po ang timbang ay 50 kilos above. Yun po yung mga priorities. At hindi ho bagong tato. Pero kung natatuan na after 1 year, okay lang po yan. Pwede na po yan. Kahapon ay umatin ako ng public hearing sa lungsod ng Calamba kung saan umatin ho napakadaming non-government organization. Yan po yung mga pictures na nakikita nyo dyan sa TV screen natin. At pinangunahan po yan ng chairman po ng committee. An ordinance amending the revenue code to include mandatory public liability insurance as one of the requirements in the issuance of business permits, and section 2125 Calamba Revenue Code, yung pong pagtaas ng base market value of real properties. Yan po ay ginanap doon po mismo sa Sangguniang Panlungsod Session Hall, kung saan dinaluhan po yun nila. Nandun po, nakita ko sila Hil Miranda, nandun si Mr. Toto Pua, ayan, at saka si Attorney Castillo, yung pong Creba, yung Peva na andyan po, at yung pong mga realtor na mga may concern sa pagtaas po ng ating real property tax dito po sa lungsod ng Calamba. At napakaganda naman ho ng usapan dyan. Alam nyo, nakakatuwa sapagkat maganda ho yung mga palitan ng mga kuro-kuro at pinakikinggan po at pinangunahan po yan. Nandun po si Councilor Bong Baroro, siya pong chairman ng committee. Nandun din po si Councilor Morel Manaig, si Councilor Moises Morales ay nandun din po, at si Councilor Ruth Mariano Hernandez. Sila po yung mga konsyal na nandun. At yung pong ating city assessor ay nandun din, si Mr. Aldabe. Ang ating dating provincial assessor, nandun din si Vera Cruz, si Noel Vera Cruz. At yung pong ating regional director ng Bureau of Finance. Kung saan pinag-usapan at sinabi nga dito, after 14 years, ngayon lang po magsasaayos nitong ating real property tax, yung pong pagpa-adjust nitong mga market value ng mga real properties dito po sa atin sa lungsod ng Calamba. At marami pa pong session na gaganapin at alam ko ay kinukonsulta naman mabuti ang ating mamamayan. Ito naman pagtaas ng real property tax sa aking pag-oobserba, yung pong gagawin nilang yan ay meron po kikitain 2%, 1% para po sa Special Education Fund, at yung 1% ay mapupunta sa city government, at yung pong 70% nun ay mapupunta sa mga barangay projects, at 30% hindi ko masyadong pero ganun po mahati, meron pong 2% na makukuha dun sa mga tax na yan, at yun po ay magiging additional na pantulong sa ating mga kababayan sa ating sa lungsod ng Calamba. Maganda po ito sapagkat makakatulong po, pero kung ano man ang kalabasan nito, alam natin na iisa lang ang layunin ng mga taga-lungsod ng Calamba, ang mapabuti ang mga mamamayan dito
manirahan ng nagpapatulo sa sariling pawis at nabubuhay ng maayos, may pagkain, may ilaw, may tubig, at nakakapag-aral ang mga anak. Yun po siguro mga dakilang layunin ng ating mga lingkod bayan sa lungsod ng Calamba. Ganun din, maraming salamat sapagkat kinukonsulta nila ang taong bayan. Kasi mahalaga po ang opinion ng ating mga kababayan, mahalaga din na marinig nila ang tinig kung ano ba ang sentimiento ng ating mga kababayan dun po sa lungsod ng Calamba. At sila po yung mga umattend kahapon dun po sa, nandun din pala si Councilor Lian Aldabe, at sila po yung mga dumating doon. Ano lang ho, yan ba, nakikita nyo, yan po yung pinakakabuuan ng session. Yan po yung pagbati ni Bong Baroro, ni Councilor Bong Baroro bilang pagtanggap sa mamamayan na kasama po dito po sa public hearing. Mahalaga po ito sapagkat malaki ang role na ginagampanan ng sambayanan. At yan, marami pang pag-uusapan pa, at sa pagbabalik ko, pag-uusapan naman natin ang Alay Lakad Foundation yan po sa lungsod ng Calamba. Babalik po ang Kasandigan ng Bayan. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging supported by the PCTA. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park.
Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na paradahan. We have a low stock of blood and several patients are still in line waiting for blood products. We have a big heart. Donate your blood now and save lives. Be a hero. To donate blood, visit Red Cross Blood Center Monday to Friday, 8:30 to 5 p.m. We also accept appointment to accommodate you on your available time. I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like this. Like Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consist of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. perfection of a quiet and perfect
hearts full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. I'm hanging on a hope that I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I've asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, nagbabalik tayo sa Laguna TV6 dito pa rin sa programang Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji. Kasama po hanggang mamayang tanghali at kapiling ko ngayong umaga ang napakasipag naming kasamahan din namin sa lungsod ng Calamba. Taga Calamba din po, isang Calambenyo, nagpapakabayani in his own little way. Pero hindi, malaki yun ha. Malaki. Ating pababatiin ang ating panauhin si Ginoong June Aguilar. Kay June, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, kasabang Chris at sa lahat ng nanonood dito sa TBC. Si Kuya June ang presidente ng Alay Lakad simula yata ng una. Hindi naman, tayo nag-assume tayo ng di ba, 2004. Oo. At nakakatuwa sapagkat ayaw namin siyang paltan eh. Ayaw namin paltan. Okay, pero very active din ho siya. Bukod dyan sa Alay Lakad, very active din po siya sa Rotary. Kaya, kamusta po ba ang Rotary ngayon? Rotary Club of Calamba. Ito, medyo busy na naman. Chris, dating kasama din namin sa Rotary Club of Calamba. Hindi nawawala sa puso Chris, ang Rotary. Talaga daw ang Rotary forever Rotary. Ang dami lang ginagawa talaga. Alam naman namin busy ka. So, pero welcome anytime bumalik ka, nandun lang kami. So, busy Chris, dito nga gawa ng tayo ulit nag-sponsor nung bazaar na ginaganap dito sa siyudad ng Calamba para sa Kapaskuhan. Pinakikita natin yung bazaar eh. Alam mo, congratulations kay kay Architect Reventar. Raul Reventar. Nakikita natin yan po yung bazaar doon sa lungsod ng Calamba. Doon po yung ginaganap sa harap po ng City Hall. Doon po sa bantayog ng ating pambansang bayani na pinakamatayog. The tallest monument. Yan po yung ating. Pasyalan po natin yan, yung bazaar na yan. At nakakatuwa. Sapagkat sa gabi po, nako, alam nyo, ang daming tao, ang daming nagpupunta. At ng isang araw ay binuksan po yung pinakamalaking, isa sa malaking Christmas tree dyan sa lungsod ng Calamba. At kami po lagi nandyan, mamasyal po kami magkakabarkada. At nakakatuwa, sapagkat yung po mga taga-lungsod ng Calamba, ramdam na ramdam ang Kapaskuhan. Kaya yun, kwento mo nga ng konti itong ating bazaar ng pinamumulaan ng Rotary Club of Calamba. Okay, so ito pong ating bazaar sa Calamba. Ito po ay taunang programa ng Rotary Club of Calamba, pinagkatiwala ng ating city government. Ito yung isang pinagkakukuhanan namin ng pondo para sa mga panampipinas natin dun sa ating mga projects ng Rotary Club of Calamba. So for this year, yan nga po, binuksan na yung pinakamalaking Christmas tree sa siyudad ng Calamba dyan sa The Plaza. And then kung mapapansin mo, kasama Chris, meron tayong mga added attraction dyan. Meron tayong inflatables every weekends na laruan ng mga bata. Yan po ay libreng pinagagamit ni ating pong Mayor Timmy Chipeco sa ating pong mga kababayan, sa mga bata. Meron po yan libreng ticket ipinamibigay bawat barangay. So kanya-kanya pong schedule yung bawat barangay.
And then yung naman pong gustong pumunta rin doon ng walang ticket, po pwede rin kapag naubos na yung mga may ticket, pinapipila din, ini-entertain namin yung mga bata na makasakay o makapag-enjoy doon sa jump and pan na yan. Okay, mamaya after nitong programa natin, sa huling bahagi makikita nila yung interview natin kay Architect Raul Rebentar kung ano sa programang yon, at yung pong interview kay sa ating tourism officer sa lungsod ng Calamba, kay Noemi Talatala. Keep up the good work. Magaling naman si Noemi. At sabi ko nga mahusay naman ang talagang mga kababayan natin sa lungsod ng Calamba, at nakikita at nararamdaman naman nila ang trabaho natin. Dangan nga lang kung minsan, syempre, hindi maalis na may pumuna. Kasama yan. Alam mo naman mga taga-Calamba. Updated ka na rin pala. Sino ba ang number 1 kritiko natin noong araw? Di ba, ang ating pambansang bayani, di ba, si Dr. Jose Rizal, tatahimik lang, nasa isang sulok lang, nag-o-observe lang. Pero saan ka, sumusulat na pala, gumagawa na pala ng mga anekdota, gumagawa na pala ng mga tula, o mga sulatin na may kinalaman sa sa kanyang obserbasyon. Pasensya po kayo. Nalahian yata ang buong sambayan ng Calambeño. Anyway, pag-usapan natin Kuya Jun, alam ko may mga binibigay din tayong mga wheelchair na nakikita ko sa mga account ninyo. Kwentuhan nyo nga ako ng iba pang kwento sa Rotary. Tungkol naman sa Rotary, yung wheelchair na to, ito yung isa sa mga international project natin, Chris, ang wheelchair is funded by the Rotary International, yung the Rotary Foundation. Kasama naman namin yung sister club natin from Guri, Korea, South Korea. Yun ang ating sister. Yung Guri City, Sister City. Sister City. Yeah, Sister City natin. Meron sila dong Rotary Club na talaga namang nainganyo din na makipag-sister club naman sa amin, sa atin sa Rotary Club of Calamba. Ay, binabati muna natin si Ka-Abner Rapwang nandito sa studio. Magandang umaga po. Ang aming chairman ng Southern Tagalog Broadcast Journalists Association. Mamaya po may meeting po kami. Okay, pag-usapan natin Kuya Jun yung another livelihood program naman na ibinibigay ng Rotary. Okay, so ang mga livelihood program naman po namin, syempre patuloy po yung aming mga on the part ng vocational services, yung ating continuous na mga seminar about the meat processing, meron kaming hairdressing, alam mo, gusto ko sana nga sa Rotary itong aming studio, maggawa dito ng mga livelihood trainings, pero Rotary Hour ang gusto ko sanang gawin. Bawa may isang oras tayong programa, tapos may somebody from the Rotary na speaker kayo. I-design nyo nga at kami naman gusto namin maging part. At saka ang latest natin, kasama ko yung ating vocational service is yung AutoCAD seminar. So every year meron tayong AutoCAD. Ito ay naka-tie up kasi ang chairman nito is si Architect Joben Guevara. So AutoCAD, yun yung mga kailangan ng mga taga-drop ng mga arkitekto. So ang ginagawa namin, nagpapatraining kami every year, nagko-conduct ng training. Paano yung certificate nila? Ang certificate nga, yun nga ang pinakamaganda. It is accredited by the TESDA. Okay. So nakakuha kami na sponsor yung software ng AutoCAD. May nag-sponsor sa amin, yun ang pinakamahal yung program. So pinagamit nila yon in cooperation nga, tinay up namin sa TESDA tsaka sa city government, accredited, kaya ang certificate nila TESDA certified. So nagagamit nila yun sa abroad, sabi nga. Congratulations. Alam ko marami pang programa Rotary. Ikaw ba PRO ngayon ng Rotary? Actually, forever yata. Pero ikaw ay naging past president. Napakadami nang naging trabaho mo dyan. Pero anyway, kami naman lagi, kahit ako hindi nakaka-attend sa Rotary, lahat naman ng announcement kasi yung mga taga San Pedro, Binyang, yung sila Annalisa, yung presidente dito sa Santa Rosa. Ay lagi na andito, may mga Santa Rosa Centro, dito sila nag-announce ng mga programa nila. And yung mga tie-up projects namin, basta Rotary, alam niyo naman kinukwento ko nga, nandiyan yung aking yung aking parang plaque of appreciation nung araw, panahon ni Preslito Guevara. Nandiyan sa opisina ko, pinakikita ko lagi. Baka kala nyo dito Rotarya. Okay. Talaga lang busy. Pag-usapan natin ang Alay Lakad from 2002 hanggang ngayon. Yes, tayo magkakasama. Ay tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ito po ay volunteer na ginagawa natin kay Jun. Okay, ngayong taon na to, wag na natin pag-usapan yung mga nakaraan kasi ang dami na nating nagawa.
Okay. Ilan na ngayon ang binibigyan ng benepisyo natin sa Alay Lakad? So ngayon ang naka-line up natin kasamang Chris is 130 plus yung naka-line up natin. Sila yung mga tumatanggap ng ating regular na mga benefits from the Alay Lakad, which is every semester yun continuous. Basta lang ma-maintain nila yung grade natin na hinihingi, and then yung requirements is nakokompleto nila. Tuloy-tuloy yun. So, every Alay Lakad natin, talagang binibigay natin yung ating mga grants para sa... Sino ngayon ang mamamahala? Kasi alam ko, although may Alay Lakad Foundation, meron taon-taon, kasi kagaya last year, yung JCI, yung nakaraan, yung Taogama, yung Triskel yun noon. Basta taon-taon, meron mga... Sino ngayon ang mangunguna dito sa ating Alay Lakad? So, ang host natin, kinukuha natin yun doon sa mga institutional members natin, di ba? Institutional, ibig sabihin yung mga grupo-grupo. Tulad nga yan, miski nga yung Red Cross natin Philippine National Red Cross na Laguna Chapter, member natin yan, di ba? Kaya si Lerma ngayon, siya ang tumatay yung assistant treasurer ng Alay Lakad Foundation. Siya ang aming chairman ng Kalamba. Ng Kalamba. So, ngayon po, ang mag-host ng ating Alay Lakad 2013 is yung Kabarkada. Okay. Di ba ang Kabarkada stands for the kapisanan ng mga barangay kagawad sa Kalamba for Development Association ng Kalamba. Kabarkada. Kabarkada. So yun po yung lahat ng nagsama-samang mga kagawad. Ano daw po yun, naka-graduate at hindi. Kung may kabarkada, ngayon mga nakaupo ngayon, hindi, yung nakaupo, yung kasi, November 30 Last day. Pakita na kayo. Okay, yung bago at ngayon, halimbawa, kung sa People Barangay, merong times 7 na lang. Times 7 na lang. Abo. So, meron na tayo ng puhunang madami-dami na yun. Madami-dami na yun. So, kulang-kulang 500 na yun. Okay. Sila pala mangunguna ngayon. At sana naman, ay alam ko, pangungunahan nga ng kanilang mahuhusay na mga officers sapagkat yung Kabarkada ay alam ko isa sa nagtaguyod niyan yung ating kaibigan Kuya Jun si Bong Ibuna si Bong na namayapa na pero yung spirit pa rin ng yung asosasyon na yung mga yan walang masama dyan ang ano dyan talagang ang iniisip lang nila ay kung paano nila matutulungan din ang kanilang mga kababayan kasi sabi nga paglaki ng isang organisasyon paglawak ng iyong naabot ng iyong kamay mas maraming kamay ang matutulungan kung magsasama-sama tayo. Yes, totoo yun. Kaya nga natutuwa ako dyan sa Kabarkada at sila ngayon ang mangunguna dito sa Alay Lakad Foundation na titiyakin ko na magbo-boom tayo at sana mas marami silang ibigay ngayon, Kuya Jun. Yun nga. Kumbaga yung target maabot. Okay. So, magkano ang target natin ngayon taon na to? Okay, so ang target natin ngayon is at least baka kalahating milyong piso tayo para sa Alay Lakad 2013. Last year ba nakamagkano tayo? Last year medyo hindi ganun kalaki at nasa 300,000 lang yata nung last year. Ayon sa report ng ating treasurer. So, nanonood si Mr. Elmer Nido. Lifetime treasurer din ng Alay Lakad Foundation. Mahusay din yan. Pagka-retire po niya sa bangko, talaga sa Alay Lakad at sa Rotarinal na nag-concentrate. Okay. So, sabi ko nga Kuya Jun, itong mga batang to, mga umaasa sa Alay Lakad Foundation, marami na tayo napag-graduate at kanina kinukwento mo yung magte-testimony this coming November 30. Kwento mo nga sa amin. Okay, so every year yung ating Alay Lakad program, meron po tayong mga hinihinga ng testimonial na mga estudyante na natulungan natin. So ngayon po, pinagmamalaki ho ng Alay Lakad Foundation ng ating mag-testimonial ay none other than dun si Dr. Rosalini Alihan. Okay. Siya po ay graduate ng UPLB. Isang doktor na. Isang doktor in veterinary medicine. Kahit hindi sa tao, doktor pa rin. Pero yun know, pinagmamalaki ng ating foundation. Simula ho sa unang taon niya ng pag-aaral ng college sa UPLB, siya po ay nakatapos bilang doktor. Marami tayo napatapos at maraming mga nagpapasalamat na mga... Meron pang isa, kasama Chris, sabi ko rin, yung interview ko nun sa isang radio station, ang isinama ko naman doon, graduate din natin, UP Diliman naman, si, pangalan, I think, Ana Marie taga-Bukal. Jose. Yeah, parang taga Palo, Sirang Lupa yata siya. Graduate naman ng UP Diliman, siya ay cum laude ng Fine Arts. Yun talagang nakakatuwa. At basta yung Alay Lakad lagi nandyan sa tabi nila sa mga tagalungsod ng Kalamba. Paano ba sila mag-a-avail nitong scholarship grant sa pinag-usapan natin? So yung atin po nga, hindi naman scholarship grant. Ang tawag natin is educational assistance. Dahil hindi naman full scholarship ibinibigay natin, ginagawa natin to para mas maraming makinabang, di ba?
So ang atin pong proseso, meron po tayong application form nandun po sa opisina natin, doon sa DILG office, and then doon po lahat ng requirements. Ang grades natin hinihingi, alam nyo, napakababa, 83%. Okay. So kapag ang average nyo is 83%, high school ang high school binibigyan natin yung mga nasa public high school. And then sa college, yun ang pwede sa public and sa private. So after that, yung requirement, syempre yun pong medyo nasa underprivileged na pamilya, at syempre po, yun talagang nangangailangan na sinecertified po ng bawat barangay at ng DSWD. So importante din yun, yung coordination sa mga barangay. Syempre sila mas nakakaalam kung anong status ng ating... So, pag-usapan natin yung ating November 30, anong oras mag-i-start, saan mag-uumpisa at saan matatapos? So, okay, so sa November 30, ang ating pong assembly time as early as 4 a.m. Bukas na po, sigurado, nandun na si kasamang Chris. Siyempre. At sa full coverage po tayo nun. Full coverage tayo sa TV6. Oo, sa City Plaza ng Calamba, alas 4 ang start ng ating registration. And then at exactly 5 a.m. may countdown po tayo. Lalakad po tayo patungo sa Calamba City Hall. Tama-tama. Ayan yung lagi namin ginagawa. At si Ruel at ako lagi partner dyan. Ewan ko ngayon kung kasali ako doon sa ano. Oo, kayo dalawa pa rin. Pero kasama kami ko siya, nakataw ka doon. Lagi naman kami, kahit saan nyo dalhin pwede kami basta't kami para sa mga kababayan natin. Ang sarap kaya maging taga-Calamba. At sinasabi ko nga na ano pa bang hahanapin mo? Kuya Jun, yung nangyayaring problema sa Kabisayaan ngayon, ano ba ang komento mo dito? Actually, nakakalungkot talaga doon sa nangyayari dito, like especially nga yung nangyari sa Tacloban, sa Leyte. But anyway, talagang yung ating dasal para sa kanila laging naandito. Kahit naman hindi naman natin ikinaliligaya na tayo hindi tinatamaan ng ganong mga calamities. Kaya lang po napakapalad ng mga taga Laguna at tayo hindi nakakaranas ng ganon sa loob na ng siguro huli natin yung habagat, which is hindi naman ganun kamalma. Kung ganun lang, okay lang. Alam mo naman tayo, mga biktima rin tayo ng undoy. Undoy, kaya kasi kami magkakapit bahay po kami ni Kuya Chris. Pero ganun hindi natin malilimutan si Milenyo at si Undoy. Yes. Pero laging mga Pilipino, sabi ko nga, laging nakaangat pa rin ng taas noo. Kaya kasabi, taas noo kaya yan ng mga Pilipino. Ganyan ng mga Pilipino. Okay, so siguro kayo dyan, nasa pagkakataon, imbitahin mo yung ating mga kababayan. Okay, so again po, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan, kahit po hindi taga-Calamba, suportahan niyo po ang ating Alay Lakad Foundation, yung paggaganaping Alay Lakad 2013 sa November 30. Ganap na ika-5 ng umaga sa Calamba City Plaza ang assembly at maglalakad po yon. Ika nga po public awareness. Ang daan po natin ay Rizal Street, and then crossing, and then papuntang Calamba City Hall Halang, at doon po magtatapos sa City Hall ground. So doon po meron tayong konting programa. At isa pa nga pala, kasama ko rin I will take the opportunity na i-announce. Ito yung November 30, di ba, yung Bonifacio Day? Yes. 150th daw yun. Yes. Celebration ng Bonifacio Day. So ang guest speaker po natin dito ay magsasalita tungkol sa pagdiriwang natin ng Bonifacio Day. Sino po ang guest speaker natin? I think parang si Atty. Kapulong yata. Okay. Maganda yun. At huwag natin kalimutan na magkaduksong ang bituka ni Andres Bonifacio at ni Dr. Jose Rizal. Ngayon ko lang nalaman, mas matanda pala si Dr. Jose Rizal kasi ilang years na nag-celebrate ng 150th 2 years. 2 years 152nd na tayo. Mga 2 to 3 years ago. O nga, 152nd na tayo. Baka nga, Pero, ang ganda ng ginagawa ng GMA7, maraming kwento kay Dr. Jose, kay Andres Bonifacio na ngayon lang natin nalaman kung paano, mamaya daw pong gabi, ay tungkol po doon sa kung paano nagpunit ng sedula, binabanggit ni Mike Enriquez kanina, kung paano nagpunit ng sedula yung mga ipinatawag na katipinoyero ni Andres Bonifacio. Yan, nakakatuwa po. Okay, maraming salamat kay June at yung mga announcement nyo parating natin sa Rotary Club of Calamba na lagi pong bukas ang aming istasyon para doon sa mga announcement. At sa Alay Lakad naman, lagi naman kaming kasama dahil ako PR nito mula nung unang. Matagal na PR. Sige, kasama. Parang hindi na tayo papalitan na. Parang hindi na papalitan. Anyway, hindi naman ho kami nagsasawa at nagpapasalamat ho kami sa lahat ng
sumusuporta sa Alay Lakad Foundation, sa ating City Government of Calamba. Pwede bang magpasalamat na rin? Pasalamatan na natin kay Jun. So, I will take the opportunity to thank ang ating pong walang sawang sumusuporta sa Alay Lakad Foundation. Siyempre po, yung nakaraan na atin pong honorary chairman na si ngayon ay Congressman Jun Chipeco. Siya ho yung nagsilbi po sa loob ng 9 na taon 9 years na honorary chairman natin na todo suporta. And then ngayon mga po, automatic ko kasi yon sa sa Constitution and Bylaws ng Alay Lakad Foundation is nagiging honorary chairman yung executive. So ngayon po ay si Mayor Timmy Chipeco na talaga naman po noon ngang second meeting pa lang yata natin nagbigay ng checking para daw initial fund. Initial fund yun, ha? Initial fund. Magkano yung initial fund? 100,000. Ay, dadagdagan niya kasi sabi initial fund. And then yung ating secretary, babatiin ko na rin, ang secretary po ng foundation, si Honorable Vice Mayor Ross Rizal. Okay. So 50,000 naman na kanya kasi Vice Mayor pa lang daw siya. Dadagdagan din niya yan. Dadagdagan din daw. And then yung ating mga konsihales, maraming salamat sa suporta. At syempre yung ating host ngayon, papasalamatan ko na rin yung Kabarkada at yung nakaraang host last year, yung JCI headed by Mr. Arvin Villa. At ngayon sa Kabarkada si Jeff Rodriguez. So, maraming salamat. Congratulations kay Jeff Rodriguez, dahil nanganak yung asawa niya. Nanganak na na-elect pa yata ang kagawad ng Pansol. Si Miss MM. And then kay kasamang Oliver Bear. So sila po yung masipag na nagipag-coordinate ngayon do sa ating mga nag-iimbita para sa Alay Lakad 2013. Okay, maayos naman ang ngayon. Then syempre yung DepEd, baka makalimutan ko, ni Ma'am Dr. Gorgon. Maraming salamat po sa support at City College. At sa lahat ng non-government lahat organization, ng NGOs, nasasama po this coming Red Cross, number 1 ho. Andiyan po ang Red Cross, syempre po naandyan, ang Lions Club, ang Kiwanis, Rotary Club of Calamba, at saka po syempre yung amin hong kasama Rotary Club of Calamba City. Ngayon talagang lagi po kami very maintain flight. Very active. Napakadami din pre. Nagpapasalamat sa Rotary Club of Calamba City. Na charter yan term ko as president 2001. Nung humiwalay. Pero ibig sabihin bago eh. Bago. Pero ngayon talagang dire-diretso na rin yung mga programa nila. At salamat din sa Rotary Club of Kabuyaw. Lagi din ka-partner ng si Don Batino. Nakakatuwa sapagkat laging katuwang din ng Rotary Club of Calamba. Basta itong District 3820. Lahat magkakasama. Sabi, proud to be taga 3820. Yan, okay. Maraming salamat kay Jun. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan pa bukod sa kanila. Siyempre, ang aking misis, sigurado nanonood yun. At ang aking mga anak, todo suporta para sa akin. Ikaw din ang presidente ng ating homeowners. Oo nga eh. Baka po pwede, ikaw na sa susunod. Kasi mag-i-election tayo ngayong December. So yung mga taga-Marcia po, maraming salamat sa inyo. Sa suporta at sa suporta na lang sa inyo. Sa suporta kasi mag-i-election lang tayo ngayon eh. 2 years term nakatapos na. Hindi pwede, wala na daw repeat. So yun po, at yan po ang ating nakapanayam ngayong umaga, si Ginoong. Ang pangalan ho talaga nito is Sikiel. Junior ho to eh. Junior. Pero kaya ito ay paborito ni Congressman Joaquin Chipeco Jr. Okay. So maraming salamat kay Kuya Jun Aguilar, ang aming presidente ng Alay Lakad Foundation at siyempre tagapagtaguyod din ng Rotary Club of Calamba. Babalik po ang Kasandigan ng Bayan. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin sa lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Good evening po para sa inyong lahat. Ito po ang ikatlong beses na host ng Rotary Club of Calamba, ang Christmas Bazaar ng City of Calamba. Ngayong taon na to, we made sure na mas madaming mga locators para sa bazaar natin. Mas maaga ang preparation in coordination with the local city government saka yung Department of Tourism. So mas madali kami nakapag-imbita ng mas madaming mga tindahan na maglo-locate dito. It's a combination of local retailers, yung mga local products ng Calamba, at saka yung mga goods and services from other areas. Close coordination with the local city government, ang ating mabuting mayor, along with the Sangguniang Bayan, and of course with the great help of the local tourism department. Okay, ang Rotary Club kasi is involved in several service projects for the community of Calamba all throughout the year. So all the proceeds of this event
will help sustain yung mga different projects with regards to providing water, health and sanitation, at saka yung mga relief during times of crisis, katulad nito nangyari yung huli. So we'd like to invite all the people to attend and be part of our Christmas Bazaar and Carnival. There are lots of stores located here, and we have inflatables for the moment. In the next few weeks, we expect na meron din tayong additional rides para sa buong pamilya, sa mga taga-Calamba at saka surrounding communities. So hopefully, we'd like to invite you to join us here in our Calamba City Christmas Bazaar and Carnival. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Calamba. At ito po ang ating pong Christmas Bazaar dito po sa ating The Plaza. Ngayong Pasko, ipinapakita po natin na masaya ang Pasko dito sa Calamba dahil po ang tema ng ating pong Kapaskuhan ngayon ay sa Calamba, happy ang Pasko dahil kay Kristo. Sa kakaiba po ng ating pong Christmas celebration sa ibang mga lugar, ito po ay Christ-centered. Ibig sabihin, we celebrate the reason for the season. At ang gusto po na ating pong minamahal na Mayor Timmy Chipeco, na pasayahin po ang Christmas dito sa Calamba. Kaya po, makikita nyo dyan, meron tayong giant inflatables at magkakaroon tayo ng carnival. So, ito po ay pangkamon sa ating mga kababayan na makisaya po sa ating celebration ng Pasko. Inaniyahan po namin ang ating mga kababayan na magpunta po dito sa The Plaza. Marami po kaming inihanda ng mga programa gabi-gabi para po sa inyong kasiyahan. At marami po kayong mabibili dito. At tunay po na mag-e-enjoy kayo dahil meron po tayong mga carnival rides and mga giant inflatables for the kids. Para po makita natin na sa Calamba, happy ang Pasko dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, isang mapagpalang araw pa rin sa lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. In our office right now. I'm actually quite anxious because like the wind here is whistling. It's so strong and the heavy downpour is continuous. We've been experiencing downpour since last night, but I guess Landa is actually the eye of Landa is approaching Cebu right now. Well, we certainly get an idea of it from the pictures. We are showing pictures, Mai, while you're talking to us, and it looks pretty severe. How many people from the area that you are in have been evacuated? I'm not sure of the evacuations yet because I've never seen it because we are not allowed to roam around the city. Staff are not allowed to roam around the city to check or to assess because it's quite risky. The wind is so strong and the rain is so heavy.
Okay mga kasandigan, nandito ako ngayon sa Philippine Red Cross Laguna Chapter dito po sa Santa Cruz, Laguna sa Kapitolyo, kung saan yun nga po nag-i-start na po mag-sorties ng mga damit at mamaya po yung mga bagay na ipamimigay po at pababahagi po doon sa mga kababayan natin doon po sa mga nasalanta ng bagyo. So tuloy-tuloy lang po ang ginagawang pagsiservisyo ng Philippine Red Cross sa pangunguna po ng aming chairman na Jimmy Ching at ng buong staff at mga volunteers ng Philippine Red Cross. So samahan niyo po kami dito po sa pagtulong sa ating mga kababayan dito po sa mga nasalanta ng bagyo. Okay, nandito naman ako sa Philippine Red Cross Laguna Chapter sa Kapitolyo kung saan isinasagawa nga itong mga repacking at sorting sa mga old clothes. Axel, ano ba itong ating nasa likod? Magandang umaga sir. Actually, yung nasa likod natin, ito yung mga clothes na mga dinonate ng iba't ibang companies at mga individuals na para tutulong doon sa mga nasalanta po ng bagyo. Paano ba sistema dito? Pag dinala dito, iaayos natin. Paano ito mapapadala sa mga taga Bisaya? Actually, ang ginagawa rito, sir, dinadala dito sa amin sa Laguna Chapter. And then meron tayong mga drop points na isinagawa. Meron tayong mga lugar na kung saan pwedeng dalhin. And then after nun, we will be itatracking natin papunta sa National Headquarters. And then yung National Headquarters yung magdadala ngayon sa Bisaya. Hanggang kailan tayo tatanggap ng donasyon? Sir, actually, accepting donations pa rin kami. Yung clothes namin, wala pa rin kami definite time kung hanggang kailan. Pero we're still accepting any donations from individuals and from the different companies. Okay, Axel, maraming salamat. So sa ating mga kababayan, ay hinihiling pa rin namin mag-donate kayo sa Philippine Red Cross. Pwede po kayong dumiretso dito sa Philippine Red Cross Laguna Chapter. Pwede kayong tumawag sa 501-1929. Yun po yung ating hotline at nakakatuwa po sapagkat itong ating mga volunteers na nandito, sila po yung mga volunteers na manggagawa ng Philippine Red Cross. Sila po ay nagtatrabaho ng wala pong kapalit, kundi po makatulong din sa ating mga kababayan. So maraming salamat. Umpisa pa lang, salamat po sa mga nag-donate. Salamat din po sa aming mga volunteers dito po sa Philippine Red Cross Laguna Chapter. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi.
Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when Cuff your chick. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Frosty the snowman was a jolly happy soul,
with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consist of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Okay, nandito kami ngayon sa Santa Cruz, Santo Angel. Santo Angel Sur Elementary School. Okay, James, ano ang gagawin natin dito ngayon? Good morning po sa inyo lahat. Para sa umaga pong ito, magkakaroon tayo ng hydrant promotion, hand washing program para sa mga estudyante. At the same time po, sir, yung regular program na ginagawa natin, yung feeding program and biscuit distribution sa mga bata. Bakit natin ginagawa yung hygiene promotion? Sir, yung hygiene promotion ginagawa natin para matuto yung mga bata kung paano yung tamang kalinisan sa katawan, which is necessarily na dapat matutunan as early as mga bata dapat matutunan na nila. So after ng hygiene promotion, ano yung susunod nating activity? Mamimigay tayo ng mga munting pagkain, biscuit distribution na regular nating program ang ginagawa sa DepEd. Ano yung advice natin sa mga bata na nanonood ngayon? Sa mga batang nanonood ngayon, patuloy niyong suportahan ng Red Cross at matutunan niyo yung wastong kalinisan sa katawan na napaka-importante para sa ikabubuti ng ating mga kalusugan. Okay, salamat. Ano ba ang ginagawa ng mga baet pag may nagsasalita sa harap? Nakikinig at? Okay, sige, tingnan natin dyan. Nakikinig at tahimik. Mamaya meron tayong exam. 1 to 100. Kaya dapat nakikinig na. Okay, so kung nga pala si Kuya Dindo, anong pangalan ko? Nakikinig na. So, kasama ko si Kuya Ding, si Kuya Derek, si Kuya Derek, at aking mga director, Sir Chris Sanji, Director Aga, at dadating mamaya si Director Jaime Cruz.
Okay, kapiling ko naman ngayon si Ma'am Corazon Navares, ang principal ng Santo Angel Elementary School. Kamusta po ang school natin ngayon? Sa ngayon po ang ating paaralan ay maayos naman. Salamat sa Panginoon dahil hindi tayo tinamaan ng baha. Kasi last year kami ay kasama sa flooded area. Okay, dito po ginanganap yung hygiene promotion ng Philippine Red Cross Laguna Chapter. Ano po masasabi niyo sa kanila? Salamat po sa Philippine Red Cross kasi napili kami na bigyan ng hand washing na training kasi talaga kailangan yan ng mga bata namin ngayon kasi para maturuan sila ng proper hygiene. Ma'am, bukod doon sa hygiene promotion, ano pa yung mga pangangailangan niyo dito sa school na posibleng may makapagbigay ng mga non-government organization? Unang-una po, marami kaming bata nakakabilang sa indigent family. So talagang papasalamat ako doon sa aming PTA kasi talagang nagtatap sila ng mga stakeholders para masuportahan yung aming nutrition program. So ma'am, maraming salamat po. At ngayon naman ay kapiling naman natin ang aming chairman of the board ng Philippine Red Cross Laguna Chapter kung saan ginagawa pa rin namin yung hygiene promotion. Chairman, magandang araw po. Magandang umaga rin sa iyo, kasama Sanji. Kamusta po yung ginagawa nating hygiene promotion? Yan ang isang naging gawain natin o roles ng ating chapter, hindi lang para sa dugo, kundi magkaroon din tayo ng pagbibigay ng mga biskwit sa ating mga kabataan. Ako'y natutuwa dahil ang may-ari ng Nissin Monde ay binigyan ng allocation ng biskwit ang Laguna Chapter upang ipamahagi sa mga kabataan, sa mga estudyante. Kaya yan, sa umagang ito, ginagawa natin to, binibigyan natin ng biskwit ang mga bata ayon sa aming kasunduan ng Red Cross Chapter at saka Nissin Monde. Hindi lang natin sa binibigyan ng biskwit, kundi tinuturuan pa natin ng proper hygiene, para yung paghuhugas ng tama sa mga kamay upang malayo sila sa mga sakit. Ito po ba isa lang sa mga paaralan na bibisitahin ng Red Cross o buong Laguna po aasahan ng mga paaralan na bibisita po ang chapter natin? Yung ating lahat ng paaralan na magre-request na bigyan ng ganitong pagtuturo at saka bibigyan natin ng biskwit. Yung biskwit kasi hindi namang lahat mabibigyan natin. Pero pipilitin natin na makarating sa maraming paaralan. Alam mo, limited lang kasi ang binibigay sa ating biskwit. Kaya nga sabi ko, kung magkakaroon ng pagkakataon, lalapit tayo uli sa may-ari na Nissin Monde na kung pwede, dagdagan nila ang allocation sa Laguna. Kasi nung dati, Laguna lang binibigyan na ng biskwit, pero ngayon ay binibigay na nila sa national, nahingi na lang tayo sa national. Sana bumalik sa dati o kaya bumalik sa dati na ibigay sa atin allocation natin o miski kalahati nung dati para mas marami tayong paaralan na maabutan at mabigyan ng biskwit. Okay, kilala ang Red Cross sa pag-assist sa mga dugo natin. Kamusta po ba ang supply ng dugo sa Laguna? Yan ang maipagmamalaki ng Laguna. Ang Laguna talagang pinipilit natin na araw-araw magkaroon tayo ng bloodletting. Makakuha tayo ng mga dugo. Alam nyo, hindi lang Laguna ang kinikater ng chapter natin. Nadating sa atin ang Batangas, ang Rizal, ang Cavite, napunta sila rito at nabili ng dugo. Ang dugo naman libre. Yan ang gusto namin ipaalam sa lahat. Ang dugo ay libre kaya kami ay napunta, nangihingi rin ng dugo. Ang mahal lang dito ay yung ginagamit nating reagent. Gumagasta tayo ng 800 to 900. Pwera pa ang mga doktor, ang medtech at saka ang kuryente. Kaya ang pagpumunta sa ating chapter, ang nangangailangan ng dugo, may sinisingil tayo hindi dun sa dugo, kundi dun sa reagent. Libre ang dugo. Sana mas marami pang ating mga kababayan ang mag-donate ng dugo para mas marami. Minsan kasi nauubusan din tayo sa dami talaga na nangangailangan. Pero ang masasabi natin, ang Laguna po ay talagang maaasahan pagdating sa pangangailangan ng dugo. Okay. Alam natin may problema ng konti sa Visayas region. Ano ba ang tulong na ipadadala natin doon, Chairman? Sa ngayon, nag-initiate na tayo ng
solicitation, marami na nagbibigay sa atin. Katunayan, kahapon may tumawag sa akin at sabi ay sila magbibigay ng 300 bote na 500 ml na dugo. Meron din tayong from the LGU, municipality ng Santo Tomas. May dara sila maraming mga damit. At ngayon, marami pa nag-pledge sa mga kumpanya, magbibigay sila ng cash at saka mga cash donation at saka mga canned goods. Sabi ko, tamang-tama, iipunin natin lahat ito at ipadadala natin sa ating mother headquarter ng Red Cross. Kaya ngayon, kung sa lahat ng makakapanood nito, kami po sa Red Cross ay nag-aapila sa inyo na sana magpadala po kayo dito sa Laguna chapter ng inyong mga donasyon. Iipunin natin lahat ito at dadalhin po natin sa national para maihatid sa mga nangangailangan, yung mga biktima ng napakalakas na bagyo, Yolanda. Yan. Okay, yan po ang chairman ng aming Philippine Red Cross Laguna chapter, ang aming energetic na chairman, Jimmy Ching. Maraming salamat po, chairman. Maraming salamat din. Okay, isang mapagpalang araw pa rin ating lahat mga kasandigan ng bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji dito sa Laguna TV6. Ipagsabi. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
TV6, being a friendly community channel, has reasonable rates to meet your advertising needs. The station has a very professional, courteous, and highly competent staff to attend your advertising requirements. So, hurry up! Be part of our team. Be our major sponsor or be one of our Black Timers. Help us build the community around the media world, and we will help you fulfill your dream of a successful company. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consist of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. Here we go. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling montuaryo at malawak na pardahan. We have a low stock of blood and several patients are still in line waiting for blood products. We have a big heart. Donate your blood now and save lives. Be a hero. To donate blood, visit Red Cross Blood Center Monday to Friday, 8:30 to 5 p.m. We also accept appointment to accommodate you on your available time. Some people wait a lifetime for a moment like this. Like Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and 2 eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found.